Under 10K, ito yung mga smartphones na marerecommend ko para sa gaming at yung iba naman ay may magandang camera. Again, magkahiwalay ang category ng mga smartphone na yan. Dahil dito sa Tecno realistic tayo at under 10K wala ka talagang makikita na budget smartphone na best for gaming at camera at the same time. Ito yung mga smartphones na may magandang photo quality. Una sa ating listahan ay ang Redmi 13C. May 6.74-inch IPS LCD 90Hz refresh rate at Gorilla Glass. Naka-Helio G85 4GB RAM 128GB storage at expandable hanggang 1TB. May 5000 mAh battery at 18 watts charger. Pagdating sa camera, naka 50 megapixel main, 2 megapixel macro at 8 megapixel selfie shooter. Kung nasa 5K ang budget mo, pwede mo itong idagdag sa pagpipilian mo. Perfect sa mga basic photography needs. Yung 6.74-inch IPS LCD na may 90Hz refresh rate ay okay na din para sa viewing at light photo editing. May SRP na 4,999 pesos. Uulitin ko lang, pang photography ang mga device na napili namin at hindi video. Ang susunod naman ay ang Redmi Note 13 4G. Naka 6.67-inch AMOLED 120Hz refresh rate, 395 ppi at Gorilla Glass 3. Naka Snapdragon 685, 6GB RAM, 128GB storage at expandable hanggang 1TB. Naka 5000 mAh battery at 33 watts charger. May 108 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro at 16 megapixel selfie shooter. Kung kayang mo mag-invest ng konti pa, mas solid choice to dahil mas siguradong clear ang mga shots. Ideal to for those na naghahanap ng premium photography experience within a budget. Bukod pa dyan, yung AMOLED display at 120Hz refresh rate ay perfect for viewing your high quality photos. May SRP na 6,999 pesos. Susunod sa ating listahan ay ang Samsung Galaxy A15 5G. Naka 6.5-inch Super AMOLED 90Hz refresh rate at 396 ppi. Naka Dimensity 6100 Plus, 4GB RAM, 128GB storage at expandable hanggang 1TB. May 5000 mAh battery at hanggang 25 watts ang charger. Pagdating sa camera, naka 50 megapixel main, 5 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro at 13 megapixel front camera. Perfecto kung mahilig ka sa wide shots, plus Super AMOLED na siya kaya mas vibrant ang display ng mga photos mo. At dahil nga 5G na, mabilis na din yung uploads mo kung mahilig kang mag-share ng mga shots online. May SRP na around 8,500 pesos. Ngayon naman ang mga phones na pang gaming. Una ang Itel RS4. May 6.56-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 269 ppi. Naka Helio G99 Ultimate, 8GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB at naka Android 13. May 50 megapixel main camera, 5000 mAh battery at 45 watts charger. Sa ganitong price range may kabilisan na yung charger niya. At yung 120Hz display ay sobrang bihira niyan, under 7K. Kaya solid choice to for smooth gaming. May SRP na 6,499 pesos. Ang susunod naman ay ang Itel P55 5G. May 6.6-inch IPS LCD 90Hz refresh rate at 267 ppi. Naka Dimensity 6080, 6GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB at naka Android 13. May 50 megapixel main camera, 5000 mAh battery at 18 watts charger. Ang pinaka-edge nito ay yung 5G connectivity. Sa price range na to, best choice to for gamers na kailangan ng mabilis na data for online gaming. May SRP na 5,699 pesos. Susunod naman sa ating listahan ay ang Tecno Pova 5 Pro 5G. Naka 6.78-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 396 ppi. May 50 megapixel main, 5000 mAh battery, 68 watts charger at bypass charging. Naka Dimensity 6080, 8GB RAM, 256GB storage at Android 13. Yung bypass charging at 68 watts charger ang panalo dito. Kaya ideal for gamers na gusto ng tuloy-tuloy na session. Plus ito yung may pinakamataas na PPI sa apat, meaning mas sharp yung visuals. Kung may makikita ka pang brand new, sobrang sulit na yan, around 8K. Sa online kasi out of stock na. By the way, lalagay ko na din yung link sa description kung saan mo itong mabibili at official yan. Gumawa din kami ng FB group na smartphone tips, kaya kung ayaw mong masayang ang pera mo sa pagbili ng maling smartphone, mag-join ka na at kami mismo maghahanap ng best option at price para sa'yo. Ang susunod ay ang Nubia Neo 2 5G. Naka 6.72-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 392 ppi. May 50 megapixel main camera, 6000 mAh battery at 33 watts charger. Naka Unisoc T820, 8GB RAM, 256GB storage, Android 13 at may shoulder trigger button. Panalo dito yung trigger button at may 6000
6000 mAh battery. Best choice para sa mga hardcore gamers na kailangan ng endurance at additional controls. May SRP na 9,999 pesos. Ngayon, ano nga ba dapat dyan ang piliin mo? Kung best for extreme budget ang hanap mo mula 5K hanggang 6K, ang ITEL P55 5G ang bagay sa'yo at may experience mo na ang 5G connectivity. Pero kung mas priority mo ang gaming performance, nandyan ang ITEL RS4. Mas maganda magiging experience mo dito dahil sa Helio G99 Ultimate at 120Hz display. Ngayon, kung value for money naman ang hinahanap mo, andyan ang Tecno Pova 5 Pro 5G. Dahil meron na tong 5G bypass charging, mabilis na charger at 120Hz display. At kung chipset lang naman ang pag-uusapan, pareho lang sila ng Tecno Pova 6 Pro 5G. Pero kung serious gamer ka at limited ang budget, ang Nubia Neo 2 5G ang bagay sa'yo. Meron na tong 6,000 mAh battery at shoulder trigger button na magbibigay sa'yo ng advantage sa mga FPS games. Ginawa ko nga pala ang TechUknow dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo, kaya huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.